partner, sabi nga nila, ito bang deal na to? Ipinakalat nyo? In-inform nyo ba ang buong Pilipinas patungkol dito sa deal na ito? Mhm. Di ba? Nagtataka nga yung DFA. Di ba? Bakit may ganun? Oo. Tapos, di ba, sinasabi pa nga nila, partner, ito ang isang revelation, partner. Baka kasi hindi rin natin alam kung ito ay lumabas sa mainstream. Kasi lumalabas sa mga news lang, partner. Gawin tayo doon sa sinasabi mo kagabi, yung scientist na naharas sa Pag-asa. Nasa iyo ba yun pa rin, partner? Yung kahapon. Yung scientist, yung mga scientist, oo. Ayan, pakita ngayon yung... Sakay ng mga rubber boat sumuong sa alo ng mga marine biologist at researcher ng University of the Philippines na inimbitahan ng Philippine Coast Guard at BIFAR para suriin ang lagay ng mga isda at coral sa Sandy Cay 1 at 2, ang mga sandbar malapit sa Pag-asa Island. Hindi nila alintana ang tila nakaabang ng mga barko ng China sa laot. Pasado alas 10 ng umaga kahapon nang maglayag sila kasama ang dalawang escort vessels na BRP Dato Pagbuaya at BRP Dato Sanday ng BIFAR. Pero hindi pa man kami nakakalapit sa aming destinasyon, biglang sumulpot ang barkong ito ng China Coast Guard at hinarang ang mga barko ng BIFAR. Sinubukan silang iwasan ng BIFAR pero ilang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard vessel sa sinasakyan naming BRP Dato Sanday. Bukod sa China Coast Guard, hindi bababa sa 15 Chinese Maritime Militia vessels ang nakapalibot sa mga barko ng Pilipinas. Ang ilan tila ba nagkukumpulan at nakatambay malapit sa Sandy Cay 2. Habang nangyayaring patintero sa dagat, tuloy-tuloy rin ang pagradyo nila para itaboy kami sa lugar. Pero sinagot sila ng BIFAR. This is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MMOV 3002. In accordance with international and Philippine national laws, you are within the Philippine Territorial Sea in Municipality of Kalayaan. You are endangering our security. We advise to leave the vicinity immediately. Your actions will be reported and will prejudice our country's relations. Matapos ang ilang minutong habulan, narating din namin sa wakas sa mga sandbar. Agad sinurvey ng mga marine biologists ang bahura at isda sa palibot ng Sandy Cay 2. Pero hindi man kami nahabol ng mga barko ng China. Nagpadala naman ng helicopter ang Chinese Navy para i-monitor kami. Tuloy-tuloy yan sa loob ng 4 na oras. Isa ang Sandy Cay 2 sa 4 na sandbars malapit sa Pag-asa Island. Layo, malaparaiso at tila may malapulbos na puting buhangin ang lugar. Ngunit sa malapitan, tatambad sa inyo ang mga umano'y tinambak na durog-durog at patay na corals. Sa inisyal na pagsusuri ng mga marine biologists, malabas na kakaunti lang ang mga isda sa palibot ng Sandy Cay 1 at 2. Maging ang mga coral, unti-unti na raw namamatay. There seems to be a suggestion that these reefs are not healthy anymore. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posibleng ang tinambak ng doon ang mga durog na corals na nakuhanan noon pang Setyembre. All I'm saying is that I find a lot of these pieces of structures and features that for me is unusual, and in my head maybe it doesn't really come from there. We need more research to really verify. Sa isang pahayag naman, tinawag na iligal ng China Coast Guard ang pagdaong ng mga Pinoy sa Sandy Cay kahit binalaan at pinigilan nila. Pero tinabla ito ng PCG. It's not really factual. That's another lie coming from the Chinese Coast Guard. Sa huli, matagumpay ang misyon ng Philippine Coast Guard at BIFAR. Tuloy naman ang assessment sa marine resources sa Sandy Cay 3 at Sandy Cay 4 sa mga susunod na araw. Ito ay nangyari sa malapit sa may Pag-asa Island. Pag-asa Sige, Island, partner, tama. habang may binabasa ako dito, i-check mo din yung news mo. Tama. Ito Sa may ang nakita ko dito, di ba? Oo. Ito ba yung pinag-uusapan natin, yung Sandy Cay na unoccupied na sandbar? Oo, correct. Di ba? Partner. Yan. 2017 pa lang. Sige, kung may makikita ka pang news dyan, partner, item na mababasa mo. As early as 2017, may issue na dyan.
na ito ay pinoprotesto na natin because that part, yung sandy bar na yan, yung sandbar na yan, na Sandy Cay, parte yan, partner, ng Pilipinas. Okay. Okay? Parte yan ng Pilipinas. Kapag ka daw, tama ba, high tide, para nawawala siya. Pero since 2017, hindi na siya, lagi na siyang nakikita yung sandbar na yan. So, parte yan at importante yan, ayon din kay Justice Justice Carpio, na ang parte na yan ng Pilipinas, importante yan sa pagtataguyod ng ating soberenya. Parte yan ng teritoryo natin. Under dun sa tribunal, di ba? Nananalo tayo. Yun sa arbitral tribunal na nagkaroon ng decision na pabor sa atin, di ba? So partner, sabi nila, parang as early as 2017, gusto na rin tungkulin or nakuha na nga ito partner ng China. Pero, nung panahon ni Defense Secretary Lorenzo, okay, partner, nagtatayo na siya dyan ng shelter for the fishermen. Okay? Shelter for the fishermen. Kasi, atin naman talaga yan eh. So, gusto nilang tayuan yan. Pero, ang nangyari, partner, nung umalma ang China, ang utos ni Pangulong Duterte, wag nang ituloy yung pagpapagawa ng construction dyan. Ambassador Albert de Rosario, former ambassador. Lately, there's been quite a standoff in Pag-asa Island about a couple of months back. Now, the Pag-asa Island, which we occupy, is actually just about 14 nautical miles away from Subi Reef, which is already a built-up reclaim facility by China. Our troops said that there were sandbars there. We tried to put some structures in one of the sandbars near our island, and the Chinese reacted. And so the president came to know about this, and they said, let's pull out. Okay. Ito pa ang sabi. Pinag-uusapan kasi yung Sandy Cay na yan. Why would, ito, partner salita ito ni Pangulong, Pangulong Duterte at that time. Sabi niya, kasi sinabi ni Justice Carpio, yung pagpunta-punta dyan ng mga Chinese, sabi niya, it's way of invasion. Ang sabi naman ni Pangulong Duterte, hindi daw niya ituturing niya na invasion. And sabi niya, ito yung words niya, partner, why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar? Partner, parte ito ng Pilipinas. So, ganun na lang yung ituring yung sandbar dahil sandbar. Hindi ka na paglalaban niya, sandbar lang yun. Diba? Tapos ito pa, sabi pa niya, yung mga Chinese daw na nandiyan noon, nagpapatrol lang. Sabi niya, the Chinese are there to patrol since we are friends. President Rodrigo Duterte says he won't protest the presence of Chinese ships in Sandy Cay, a sandbar near Pag-asa Island in the West Philippine Sea. Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio earlier described the presence of Chinese ships as invasion of Philippine territory. But Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar? He rules out filing a diplomatic protest as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Xianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. Hiniyan niya, partner. Ulit. Ni Pangulong Duterte, partner. Tapos sabi pa niya, ito China assured me that they will not build anything there. I called the ambassador. I said when I read, we will assure you that we are not building anywhere there.
sabi ni Pangulong Duterte. So, sobra yung pananalig niya sa mga salita ng Chinese na hindi sila magtatayo doon. Eh, ang hindi sila magtatayo doon dahil activity. Diba? Bakit yun ang ipagyayabang ng Pangulong Duterte dati? Na China assured me that they will not build anything there. They assured us they will not build anything there sa Scarborough Shoal. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Eh, wala naman talaga silang karapatan magtayo ng anuman doon. Dahil atin yun. It's the first time any legal challenge has been brought in the South China Sea territorial dispute. Both China and the Philippines lay claim to the reefs, rocks, artificial island chains in the area and their surrounding waters. Now, the Permanent Court of Arbitration in The Hague has ruled in favor of the Philippines. The court said that China has no historic title over the waters of the South China Sea. It also found that Beijing had interfered with traditional Philippine fishing rights. These islands, the Paracels and the Spratlys, are uninhabited, but may have reserves of natural resources around them. China lays claim to roughly 85% of the South China Sea. The sea is also a major shipping route, and people across the region depend on fishing grounds here for their livelihoods. Diba? So, kaya tayo hindi na patayo din yung shelter for fishermen, partner. Pinahinto rin ni dating Pangulong Duterte. Oh, ano masabi mo doon? Sige nga. Dahil Siya ang nagpa-pull out. mayroon nga silang gentleman agreement na status quo lahat. Oo. So, both parties, partner. Kaya siguro, lahat ng mga plano na gustong gawin natin nung mga panahon na yon, talagang hinold muna para hindi lumabag doon sa kung anumang agreement na yon na sinasabi status quo. Oh. Pero partner, yung sinasabing status ko ni Atty. Harry Roque, kung di ako nagkakamali, ay patungkol doon sa pagpapadala ng building materials. Sa status quo lang, pagkailangan pwedeng dalhin. Still partner. No, pero, Bakit ka pumayag? Pero, bakit tayo lang? No, kasi, pag sinabing agreement, both parties okay, mayroon, okay, deal. Etong gagawin namin, dapat kayo, may ano din kayo. Di ba? Gagawin dyan. Parang ganon, di ba? Imagine mo partner. Di ba? So, unang-una, hindi ka dapat pumayag na ganyan. Status ko na hindi namin pwedeng gawin ang BRP Sierra Madre. In the first place, partner, atin nga yun ay yung shoal. Atin yun. Di ba? Sabi ko kasi, di ba, nag-try sila dito sa Spratleys Islands magkaroon ng joint oil exploration. Di ba, sabi ko, kung hindi na nitiwala ang China, may karapatan tayo dyan, at sinosolo lang nila, di sila dapat nakipag-agree. Eh, ba't sila nakipag-agree? It means alam nila ang karapatan natin. At lumalaman nila na malaki ang pwedeng ninahin doon, o mag-drill doon, makuha na oil. Ayun, sinolo na nga. Di ba yun din yung fear dati, nung hindi pa bias, si Atty. Harry Roque. Ang fear niya is baka suluhin ng China, superpower siya. At that time, hindi pa siya kasangga ni dating Pangulong Duterte. Tingin ko human experience naman yan na kapag ikaw mayroong kakaibang lakas at kaya mong paalisin yung mga kasama mo sa paghahanap ng tanging yaman, gagawin at gagawin mo yan, lalong-lalo na kung ikaw ay isang bansa gaya ng China na uhaw para sa langis. Hindi natin masisisi ang mga dayuhang bansa kung sila gagawan o papasok sa mga kontrata na magsisilbi sa kanilang mga national na interest. Ang sinasabi ko lang sa ating mga policymakers at mga namumuno dito sa Pilipinas, kung ibang magiging loyal sa Pilipinas, kung di ang Pilipino. Ang DFA naman, imbis na bantayan ng interes ng mga Pilipino, nagiging spokes entity siya para sa China, mukhang mapipilit pa nila ngayon ng mga representante ng taong bayan na i-give up yung claim natin sa Spratlys. Sa akin, 1 + 1 = 2 napakalinaw. Itong pruweba na nagwagi nga ang mga Chino sa pagbili ng ating teritoryo. Alam nyo, malaking pananakutan ni GMA dito.
Kung maalala nyo, lahat yung mga anomalyang mga proyekto na pinondohan ng China, lahat yan linagdaan matapos pumasok tayo dun sa Joint Seismic Maritime Exploration Agreement sa bansang China. Kaya bago natin pumasok ang China, maghanap at kumalap ng tanging yaman sa ating karagatan, samantalang sa saligang batas natin, tanging Pilipino lang ang gumagawa noon. No? Ang tanong, bakit niya pinayagan? Ang tingin ko, ang sagot dyan ay yung mga proyektong binigay na ngayon, isa-isa na ngayon nadideklarang null and void. No? Attorney, itong joint seismic exploration, ito ba yung naging basihan? Pero tayong nababasa, Cathy, na yung mga joint projects nila, Ginoo, may mga negosyante yung Pilipino. Oo, may malalaking negosyante. Well, alam mo, ito yung pumayag sila na papasukin yung survey ship ng mga Chino at tumingin kung saan yung mga gas deposits. Matapos nung pagpayag na yun, tsaka lang nagkaroon ng kontrobersiya sa Recto Bank. Ang Recto Bank, 50 kilometers away from Palawan, hindi nga yung kasapi sa Spratlys, hindi yung kasapi sa Panata. Dapat walang kontrobersiya. Pero yung Joint Maritime Seismic Exploration Agreement, pinapasok natin hanggang doon sa mga tubig na walang kontrobersiya. Kaya nagkaroon ng kontrobersiya. Siguro, may mga nakaharapan China, no? So sa akin, meron din pananagutan talaga itong dati presidenteng GMA, pero isa-isa muna, protektahan natin ang teritoryo bago natin pahabain yung kanyang pagkakakulong. Yun ang kanyang pananaw. Kung ako nagkakamali, parang 2013. Kana iba lang yung pananaw niya, naging kaliado na siya ni Pangulong Duterte. Na yung joint exploration daw ay allowed. Joint exploration and exploitation will be undertaken by both Philippine and Chinese nationals. Now, having said that, ownership is not material here. The areas that may be subjected to joint development is EEZ, Exclusive Economic Zone, where we only exercise sovereign rights. So let's not talk about ownership because sovereign rights is different from title. No? Yes, we can enter into joint exploration and joint exploitation with foreign entities, provided that it complies with the Constitution. Among others, it be pursuant to a written agreement signed by the President and submitted to Congress. Tandaan natin, sinabi ko kagabi, 2023 January, naglabas ang Supreme Court decision na yung joint exploration para sa oil, exploration ng oil, void. According to the Supreme Court, yung ginawa ni Gloria. O di with more reason, yung gagawin, yung balak na gawin, o yung ginawang pagdidesisyon ni Pangulong Duterte patungkol sa oil exploration, eh di pwede. Kasi natin, exclusive economic zone natin yun. At tayo lang ang pwede ma-explore doon. Kaya yung mga berbar na, sige, pwede na kayo mangisda. Diba? Ganun na ginagawa ni Pangulong Duterte. O sige, pwede na kayo mangisda. Sa salita lang yan, pwede na, allowed na kayo. 50-50 tayo, o hati tayo, para tayo mangisda dito sa easy natin. Eh, bawal din yun. Di ba? Bawal din yung against the Constitution pa rin yun, violation pa rin ng Constitution yun. Eh, kaso nga lang, partner, hindi nga nila yan, partner, kinokonsidera. Hindi nila yan, partner, tawag na ito, nirerespeto. Kasi ang kanilang paniniwala sa kanila yan. Partner. Oo. Kaya hindi din natin alam kung ano ba ang pwedeng gawing paraan dyan. Sabi nga ng ilang mga eksperto, partner, it's about time for our government na para mag-isip ng ibang strategiya. Hindi na lang puro pagpoprotesta, partner. Kasi yung mga ginagawa nating pagpoprotesta laban rito sa ginagawa ng China sa atin, dyan sa West Philippine Sea, mukhang hindi naman, partner, binabaliwala naman eh. At binabaliwala, sa madaling salita, hindi effective para sa kanila. Walang nangyayari. Partner, alam kasi ng China, pinaramdam kasi ni dating Pangulong Duterte na duwag tayo. Ngayon, iba na yung administrasyon. Iba na ngayon yung administrasyon. Yun yung problema. Pero paano natin ipapakita? Kumbaga sa chef, namamati tayo doon. Hanggang ngayon, kasi pinakita ng dating Pangulong Duterte, ano lang yung pwersa natin. Hindi, kasi kanya-kanyang administrasyon, partner, kanya-kanyang pangulo, meron din silang mga diskarte dyan eh. May mga sarili silang mga approach sa kung paano mabibigyan ng solusyon
etong matagal na problema, partner, sa territorial dispute laban sa China dyan sa West Philippine Sea. Maybe, nung nakarang administrasyon, yun ang inisip niyang strategy. Yun ang naisip niyang posibleng pwedeng solusyon. The best. Oo. The best na yon, partner. Oo. Hanggang doon lang ba si Pangulong Duterte? Oo. Ito. Ay, nasa na yung meron siya dito, parang 2019, sinabi niya, wag yung sasakupin yung, or wag yung kakantiin yung Pag-asa Island. Otherwise, it means war. O, nasa na yun? Nasa na yun? Samantalang, partner, Noong 2019, May 24, Tandaan mo, merong nakita, January 2019, may nakitang 275 Chinese vessels appeared near T2. Ito yung Pag-asa Island. Atin yan May mga tao nakatira na dyan Oo, tama. Pilipino. Oo. Mga botante pa mga yan. Pinarehistro pa mga yan. Nung dating nakatira ang Pilipino dyan at hindi pa nakikita yung pwedeng mamina ng mga oil dyan, walang tumututol na pagtira dyan. Pati nga sinasabi ko, partner, yung Kalayaan Island, as early as panahon ni dating Pangulong Marcos, 1978. Napadeklara nga niyang Kalayaan Island yan. Hindi naman mainit nun Kasi wala pa nga nakikita na pwedeng minahin at the time. Diba? So yun, partner. Naging lang. Masyado lang natin na pagbigyan. Okay, we do not want war. Pero, sabi ko nga, may paraan na pwedeng gawin na hindi oo lang ng oo sa gusto ng China at the time. Partner, mismo si Secretary Delfin Lorenzana, gusto niya magpatayo ng ng structure. Okay. Sa sarili nating sandbar. Yan, yung pinuntahan ng magpatayo si partner. Para sa fishermen. Yung Sandy Cay. Sandy Cay ba yun? Sandy Cay, yung sandbar. Sandy Cay. Pinahinto nga ni Pangulong Duterte. Diba? Ano yun? Ang duwag naman masyado. Shelter lang, partner. Doon nga sa isang lugar natin, partner, military base na nga dinala ng China Shelter lang ng fishermen. Yun nga, partner. Hindi naman siguro. Kung presidente ka, magpapadala ako doon, magpapagawa ako doon ng shelter. Anong gagawin ng China? Masasabugin ba tayo? Well, yan ang iniiwasan Papatay siguro sila ng tao? Babadilin ba nila yung mga taong sa kung gumagawa doon? anong posible magiging resulta nun. Baka yun ang iniiwasan, partner. Diba, partner, atin yun. Sabi nga natin, pag property natin, we have the right to enjoy, we have the right to possess. Diba, enjoy and possess yan Bakit mo pinitigilan yung enjoyment mo, pati possession ko, pinitigilan mo? Diba? Di wala kang karapatan dito. This is already awarded as, kumbaga, sa decision partner, it was clear. It is clear, partner. It is clear na atin yun. No question about that. Pati ba yung laban? Tayo na ang shelter. Hindi ka naman magiging agresibo, diba? O katulad, tingin ko nga, partner, diba, tandaan mo yung boya? Panahon na ni Pangulong Marcos. Marcos na yun. Tinanggal. Diba? Sabi natin, ano kaya, baka naglagay ng boya ang Chinese government. Sabi natin, tanggalin kaya o hindi, baka gera yan. Tinanggal na. May nabaril ba? Binigyan na. To show some aggressiveness as well, partner. Isa yung parang laging yung bahagyong buntot. Diba? Hindi pwedeng ganito. Lagi tayong gaganituin. We don't mean war, but we have to fight for our rights. Kahit sa paraan, tayo na shelter. O di gawa ng shelter. Ipinahinto ni Pangulong Duterte, shelter lang yung pati. Nabag pa buntot niya. Sino ba naman hindi mag-iinit ang ulo noon? Siguro wala na magawa si Secretary Delfin Lorenzana kasi at that time, nag-start na siya magpa-construct Tapos Pangulo mo biglang atras. O sino ka ba naman para hindi ka rin umatras? Wala nga nakitang matapang si Secretary. Ako ramdam ko matapang si Secretary Lorenzana. Wala na siyang magawa. Kasi yung presidente niya, bahagyong buntot. Ito sabi ni Talatak, Sir Rod, please read. Question of fact, ang paniniwalang yan na sinasabi mo at na-resolve na yan ng arbitral court, atin ang territories na yan.
Period. Sabi ni Talatak. Nag-init na rin si Talatak, no? Oo. Hindi, yung point, partner, marami tayong teritoryo na kumbaga sabi nga ni Talatak, na desisyon na yan atin na yan. Ngayon, bakit? Ito, kanina nag-a-analyze ako, partner, mga ka-UB. Sa lahat na rin dito. In-analyze ko, bakit ayaw nilang sumalang sa arbitral tribunal at that time. Ba? Bakit? Ayaw sa court. Para maging tama ang proseso. Kung sa inyo, kung amin. Kasi, mga ka-UB, China knows, hindi kanila yon. Kasi kung alam nila kanila yon, mas matapang pa yan kayo sa atin. The government knows, hindi kanila yan. At dadaanin lang nila yan sa pambubuli. Correct. Diba? Dadaanin lang yan sa, hindi nga may naniniwala dyan. Hindi kami maniniwala sa mga desisyon na yan because this is our territory. Ha? Nasaan nga ang mga historical mga facts mo na hindi na makinikilala sa UNCLOS? Diba? Parte ka eh. Parte ka ng UN. Parte ka nitong UNCLOS na to. Pero hindi mo kikilalanin kasi hindi magiging pabor sa'yo. And the Chinese national China government knows that na talagang hindi sila kanila papabor dahil wala silang anumang dokumento at wala silang basihan ang kinin yung teritoryo ng Pilipinas. Kaya ganun, ang mangyayari lang yan, talagang mambubuli, bahala kayo sa desisyon nyo, katulad nga ni Pangulong Duterte dati, just throw it in the waste basket, then gagawin namin yung gusto namin. Katulad sa Sandy Kay. Saan ba? Ginawa scientist. Ako ba teritoryo yan eh? Bakit nandun sila? Diba? Problem with us lang is hindi natin makayang makapaggera. Dahil hindi tayo pinilipel ng dati natin mga leaders. Sabi rito ni Jose, relax. Results, tawa ba? Sa ngayon, meron naman daw tayong nakakakuha ng support sa ibang bansa. Kaya hindi masasabi na hindi effective ang ginagawa ng Pinas ngayon. Yes, pero maganda rin kasi maganda rin ang nangyayari sa atin. Tapos nakikita ng buong mundo kung anong ginagawang pambubuli ng China sa atin, partner. Diba? Actually, sabi ko nga tayo lang ang nabubuli ng China. Tayo lang. Yung ibang umaangkin dyan, hindi naman ganun ka. Napamper sila ng panahon ni Pangulong Duterte. Kahit hindi sabihin na, kahit umamin sila o hindi umamin, marami silang deal na hindi natin alam. Diba? Hinayaan ng China, lumawak. Yung expansionism ng China, nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte na disadvantage ng Pilipinas. Hinayaan kasi. Diba? Sa Vietnam ba? Sa ibang bansa ba? Hayaan mo na sarili mong sandbar, tauhan at puntahan ng mga Chinese vessels? 275 vessels pa man din? Of course hindi. Pero bakit sa atin, anong sabi ni Pangulong Duterte? Hayaan mo, nagpapatrol lang yan because we are friends. Ha? Sarili mo teritoryo, pinababantayan mo sa China? Pa ba? Diba? Saka, he didn't care about the sandbar. Sabi niya, diba? Why should I defend that sandbar? Tama bang salita yun ng presidente? Ha? Kahit kaliit-liit ang parte ng teritoryo ng Pilipinas, dapat mong ipaglaban. Now, can we consider Duterte as a hero? Kayo na sumagot niyan. Sabi ni Dian Cos, hello po, mother ko po ay history teacher. Sabi pa niya, 1990 sinabi niya na ang ulo ng langis ay nasa Pilipinas na malapit sa Brunei. Palawan Island po ang malapit. Hindi, actually yun, di ba nagsagawa din sila ng joint exploration, sabi mo nga partner dati. At nakita naman nila kung gaano kung gaano kadaming langis ang pupwede nilang may extract dyan. So hanggang sa Lunes, magkita't magkarinig tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama,
Samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa susunod na linggo. Happy Easter everyone. Advance Happy Easter and have a blessed Holy Week sa ating lahat. Ingat po tayo sa biyahe, ha? Ako naman po ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.